Nandito po si kaibigan po nating Duwende guys. Ipinatawag po tayo ni kaibigan para po sa ipapaabot po nila. Meron pong impormasyon na nakuha po nila tungkol po sa problema na ating haharapin. Kaya nakakatakot po ito. Kung ano man po ang kanyang maipaabot sa inyo, nasa inyo na lang po ito. Hindi po ito pananakot, kundi babala na maghanda po tayong lahat. Kaibigan, meron na po kayong impormasyon tungkol po sa kaguluhan dito? Ang masasabi lang ng ating kaibigan, maghanda kung ano man po ang maririnig po ninyo sa ipapaabot nila. Ano po bang nakita po ninyo ng kaibigan? Kalamidad or ano? Yon. Gulo ng mga leader ng pandaigdigan. Yun po ang sinasabi ng ating kaibigan noong isang gabi na tuluyan talaga mangyari ang gera dito sa ating mundo. Ngayon po ay nakakatakot lang po ito dahil po nakuha ng ating kaibigan yung impormasyon na ito tungkol po sa bangayan po doon sa ibang bansa. Sana yung Pilipinas ay matirang matibay po talaga ito guys. Yun po ang nakita ng ating kaibigan. Kaibigan, kung tatanungin po kita, ano po bang status po ngayon ng mga leader po doon sa ibang bansa? Ano po ba ang kanilang mga plano? Patay. Maraming lumalaban guys, no? Maraming hindi nagpapaapi. Grabe. Ito kapag mangyari ito guys, napakalaking gulo po itong mangyari. Kawawa po talaga ang mga Pilipino na nandyan po sa ibang bansa ngayon. Kapag maiipit po sa gulo, dapat po talaga tayo ay maghanda. Hindi po ito pananakot guys ha. Ito lang po ang sinasabi ng ating kaibigan lagi. Maghanda, kaya ipinapaabot po nila para po ay hindi po kayo magulat kung sakali man na mangyari na po ang sinasabi po nila. No, hindi po nila masabi ngayon na ngayon pong taon na ito magkagira, pero noong isang taon, no? Noong isang taon ba na nakalipas, o sinasabi po nila, no, na meron pong magaganap na kaguluhan. Ito na po siguro kasi lahat po ng sinasabi ng ating kaibigan, no, agad-agad po ay nangyayari. Kaya nais lang po namin ipaabot para po sa mga Pilipino natin na mga kababayan dyan sa ibang bansa. Dapat po ninyo itong mapakinggan para po ay kung sakali man na mangyari po talaga ang mainit po na gulo. Kasi mahirap po talaga yung Amerika guys, no, na kung sakali man talaga ay magkagulo. Nakita ng ating kaibigan na pagtutulungan po talaga. Diyos ko po. Pahirap ng pahirap na. Kasi yung Pilipinas guys, nakakaawa din. Kasi po, isa din po tayong mahina na bansa, no? Kulang tayo sa kagamitan. Umaasa lang po talaga yung Pilipinas sa ibang bansa. Yun po ang totoo, kahit po masasaktan tayo, no? Kaya maraming nagagalit kasi maraming mga bansa na umaasa din po sa Amerika. Kaya mula nang si Trump ang nakapaglingkod ngayon doon po sa Amerika, marami na pong nangyayaring hindi maganda dahil po sa galit po sa mga batas po na ipinatupad ng presidente po doon sa Amerika. Kaya dapat po talaga sa lahat po ng mga OFW, dapat po talaga maghanda. Mag-ipon kayo muna, no? Hanggat hindi pa nangyayari po yung sinasabi ng ating kaibigan na yung gera, gulo, at least meron tayong magagamit sa tuwing ito ay mangyari man. Agad-agad po tayong makalisan po. Kasi po, pinaka-safety din po itong Pilipinas ngayon na kung sakali man na gulo po yung Amerika, no? Kasi sinabi po ng mga tao at saka nakasulat po doon sa Biblia guys na yung Pilipinas talaga ay yung inaasahan po ngayon na tayo po yung tumupad po sa kanilang kautusan. Sana po, no, mapakinggan po ng lahat ito. Kaibigan, maraming salamat po sa iyong ipinapaabot na impormasyon. At least po nakapaghanda na po yung iba. Sa tingin po ninyo, gaano po ba ito kalala na?
sana po ay maagapan pa ito. Ano po? Guys, kahit po ano po, sabi ng ating ibig, kahit ano pang problema po na hinaharap po ngayon ng tao doon sa ibang bansa, yun po ang sabi ng ating kaibigan, kung hindi naman po tugutan, no, ng nasa taas, hindi pa rin yan mangyayari. Kaya hindi po talaga tayo na pwedeng matakot ngayon, guys, kahit po ay kung yan naman po talaga ang nakalaan para sa buhay ng tao, no, na gulo na ating masasagupa. Basta always po tayo mag-pray lang lagi. Sabi ng ating kaibigan, ngayon, kung mas maganda po daw talaga na laging updated po kayo doon sa mga social media, no, yung mga legit po na nagpapaabot ng mga balita. Kasi po magbibigay po talaga sila ng mga warning po doon kung sakali man na ipatupad yung kaguluhan, yung gira sinasabi po ng ating kaibigan. Sana po no, hindi po ito mangyayari yung World War III, kasi po kapag ito ay maumpisahan, no, kung maglabanan na po ito, salpukan na po yung mga bawat bansa ito, kahit po nasa malayo tayo, guys, apektuhan ta. Kaya yung Pilipinas po ay nakaasa din po sa Amerika ngayon, no? Nakakaawa lang po tayo kasi po isa na po tayo dito ang pinakamahinang ang malakas lang po sa atin yung na lang, yung kapit talaga sa Panginoon, pagdarasal. Kaya salamat po sa inyong mga suporta, guys, sa lahat po ng mga nakapanood sa ating video. Paki-share na lang po, guys, na dapat sana kung meron man kayong mga kabag-anak po doon sa ibang bansa, dapat po talaga ninyong pagsabihan, mag-ipon, at saka titingnan po kung ano man po yung ibabalita na kung sakali man ito na mangyari yung gulo, at saka makalisan po kayo agad kung palisanin po kayo sa mga magbibigay po ng balita po doon sa ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti kayo lagi ngayon. Huwag lang po tayong matakot, kasi marami na po nagsasabi na nandyan po daw sila sa Amerika, hindi naman po magulo, sabi po nila. Kasi po tulad po sa Ukraine, anong nangyari? Bigla-bigla na lang po na laging nagkakainitan. Pero yung Amerika, guys, sa totoo lang, hindi naman po yan uuna. Naghihintay lang. Kaya problema lang dito, no, parang hindi po si Trump nirespeto po yung NATO, no? Hindi po siya, yun po ang napakinggan po natin ngayon. Kaya salamat, kaibigan, hanggang dito na lang muna yung pagbibigay po natin ng impormasyon tungkol po dito. Basta huwag kayong matakot, guys, hindi pa naman po mainit, no, yung gulong ito, kasi po parang marami pang mga ibang bansa na ayaw po talaga ng kaguluhan.